Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa panabago namang vlog ni Michikoy and good afternoon. Okay, so pagpapatuloy lang po ng ating mga pinag-uusapan tungkol po sa Marks of Excellence. So ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin is focus on our personal growth. Okay, so mag-focus po tayo sa ating personal growth, no? So, yun po yung isang way para tayo po ay maging excellent sa ating buhay, no? Isipin mo yung personal development mo, yung personal growth mo, hindi yung isip ka ng isip, no? Kung papaano mo kakalabanin yung kasama mo sa trabaho or yung classmate mo or kung sino man yung gusto mo laging kakumpetensya o kahit na hindi naman kahit na wala namang kaalam-alam sa buhay natin kinukumpetensya natin, kapitbahay natin. Huwag nating sayangin yung oras natin, yung energy natin, yung resources mo, kapatid. Huwag mong sayangin sa pakikipag-away, harming and destroying others dahil lang sa kompetensya. You are competing with that person. Gusto mo, lagi mo siyang natatalo. Gusto mo, laging ikaw ang panalo. Laging ikaw ang number one. Di po ba? Ang kailangan po is mag-focus ka sa iyong sarili. Your personal development. Okay? Hindi yung ginagamit mo yung ibang tao para ma-measure mo yung sarili mong kakayanan. Hindi po ba? Magiging mas magaling ako kapag natalo ko siya. Magiging mas maganda ang magiging kakahinat na ng buhay ko kapag naibaba ko siya at ako na itaas. No, hindi po gano'n, no? So, basahin po natin to, no? Sabi po sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not only to your interests, but also to the interests of others. Okay, so ang punto po kasi dito, okay, hindi po yung increase in knowledge, pero po yung, ang pinaka-importante po dito is yung magkaroon ka ng good character. Sige, aanhin mo ang karunungan kung napakasama naman po ng ugali nyo, kung baluktot ka naman mga tuwiran, hindi po ba? Aanhin mo yon kung ganoon, baluktot ang katwiran mo. Kahit saang anggulo mo tignan, ay wala. Panira ng tao. Okay? So, kung minsan kasi yung pagpipilit natin na mag-excel sa ating buhay, di ba? Manalo, palagi na lang ikaw ang number one. Gusto mo, palagi na lang ikaw ang pinapalakpakan. Di po ba? Nakakasira po ng karakter natin. Hindi lang po natin napapansin, pero ganoon na po ang nangyayari. Wala na tayo nagiging pag-ibig sa kapwa natin. Wala ka ng ibang hinangad kundi matalo siya. Ikaw ay manalo. Wala ka ng ibang inaatupag kundi daigin ang kapitbahay mo, daigin ang kaibigan mo, daigin ang kapamilya mo, daigin ang kasama mo sa trabaho. Puro ganun na lang. Okay? Tuwan-tuwa ka kapag, ayos, nagkamali na naman siya. Okay ito, panalo, nagkamali na naman siya. Mali na naman yung ginawa niya. Tuwan-tuwa ka, no? Pag may nagkakamali. Kasi nauungusan mo. So, wala pong mangyayari, no? Kahit truck pa ng tropeyo ang makuha po natin, kung napakasama po ng ugali natin, wala po tayong pag-ibig sa ating puso na nagmumula sa ating Panginoon. Wala lang po. Kaya nga po, focus on your personal character. Focus on your personal growth. Focus on developing yung sarili mo. Hindi yung isip ka ng isip sa ibang tao kung paano mo mapipintasan, kung paano mo matatalo yung ibang tao, hindi po. Okay, so ang dapat po kasi nating lupigin, o talunin is yung ating sarili. Yung kahinaan natin, talunin natin 'yan. Yung dating kaya natin, ungusan pa natin yung dati nating mga kaya, 'di ba? Dagdagan pa natin yung dati nating tagumpay. Dagdagan pa natin yung ating tagumpay. Hindi yung sa iba ka naka-focus. Paano ko siya matatalo? Paano ko siya madadaig? Lagi ka nakikipagkompetensya sa iba. Bakit hindi mo ngayon kompetensyahin ang sarili mo?
make the best version of yourself. Alam mo, pag nakikipagkompetensya kasi ang isang tao, hindi siya laging magiging masaya. Bakit? Kasi merong mas marunong sa kanya, merong mas mabilis tumakbo sa kanya, merong mas magaling sa kanya, di ba? Merong mas laging handang magsalita kaysa sa kanya. Merong mas magaling magluto kaysa sa kanya. So if you are always competing with someone else, hindi ka magiging masaya. Kasi laging meron na sa'yo na mas okay, mas magaling sa'yo, na gusto mong talunin. If you compare yourself with others, you will only become vain or bitter. For always there will be a greater and lesser person than yourself. Kailangan po kasi tingnan po natin yung sarili natin. No? Did I do better than I did last time? Mas nagawa ko ba ito ng mas maayos kaysa sa huling ginawa ko? Hindi yung iba yung iniisip mo. Mas nagawa ko ba ito kaysa sa nagawa niya? Turuan natin ang ating sarili sa pinakamahirap na gawin sa ating buhay. And that is why it is important, no, to always remind ourselves and also inculcate sa ating na ang ating kakumpetensya ay ang ating sarili, hindi ang ibang tao. Kaya nga po, it is very important na lagi po nating tandaan, no, i-remind ang ating sarili at ganun din sa ating mga anak na ang ating kakumpetensya ay ang sarili natin, hindi po ang ibang tao. Para po, dahil tayong sarili natin, ang kinukumpetensya natin, tayo po ay gagawin po natin yung much better sa ginawa po natin kahapon. Tatalunin natin yung ating kahinaan ngayon. Kasi you are competing sa sarili nyo. Hindi yung ibang tao na nakakasakit ka na nga ng damdamin ng ibang tao. Nakakasira ka na ng buhay ng ibang tao. Dahil lang sa ambisyon natin, talunin ang kapitbahay natin, talunin ang kaibigan natin, talunin ang ating classmate, talunin ang kasamahan natin sa trabaho. Ulitin lang po natin. Kapag laging nakikipagkumpetensya ang tao sa kapwa, hindi siya magiging masaya dahil laging merong mas marunong kesa sa kanya. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit that subscribe icon. And yung maliit po na kalembang tingin-ning-ning-ning, click nyo na rin po yan so that you will be notified case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.